Kaibigan, alam mo ba na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos? Ito ay libreng ibinibigay ng ating Panginoon. Katulad ng isang regalo, binayaran ito ng taong nagbigay sa iyo nito. At the moment na natanggap mo na ang regalong ito, pag-aari mo na ang regalong yun. Sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, "It is by grace that you have been saved, and this is not from yourself. It is a gift from God, so that no one can boast." Ibig sabihin, ang kaligtasan ay biyaya ng Panginoon. Ito ay regalo ng Diyos, hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. Ang kaligtasan ay biyaya lamang ng ating Panginoon kung tatanggapin natin siya sa ating mga puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but will have an everlasting life." Kaya kapatid, kung tatanggapin natin sa ating puso si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At ito ay regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ka magtiwala, buong puso at isipan, at huwag kang mananahan sa sarili mong kaalaman. Siya ay sangguniin sa lahat ng iyong balak at kanyang itutumpak ang lahat ng lakad. Yan ang sabi ng Panginoon sa Kawikaan 3, talatang 5 hanggang 6. May daang matuwid sa mata ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Kaya palagi tayong humingi ng karunungan sa ating Panginoon. Sabi sa Juan 10:10, ang kaaway ay naparito upang pumatay, sumira at magwasak. Subalit si Jesus ay naparito upang tayo ay bigyan ng isang buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Kalooban ng Diyos na tayo ay maging masagana. Hindi nasusukat ng pera, mga material na bagay, magandang tahanan, magarang kotse, ang kasaganaan ng isang tao. Kundi ang kasaganaan ay kapag meron kang relasyon sa Panginoon at nararanasan mo ang kapayapaan, kaligayahan at pag-ibig ng Panginoon sa bawat araw. Yan ang tunay